Ngayon sa magpapalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. Yun, kararating lang ni Bay galing sa wait lang, upo lang ako. Galing sa mission. So, hindi pa po siya kumakain mga ka-business. So, ako po ay inaantay ko po yung nag-order po ako ng foods. Gano'n lang ako sa Grab kasi yun nga, pagod na din at saka gabi na masyado. Inano ko na lang ng pagkain kasi yun nga, gutom na din naman siya, hindi wala na magluto pa, wala pang kanin, gano'n. So yun, nag-order ako para sa amin kasi kuy tulog na din naman po mga ka-business eh. Shh! Ming! Doon mo na, Ming! Hindi niya po alam mga ka-business, lumabas lang po ako. Doon po siya sa loob. Nakahiga. Hindi niya alam na nag-order ako ng foods. Naantay ko na lang yung Grab driver na dumating. Malapit lang naman po mga ka-business. Bali, ko na lang din po ito kay Bay. Treat ko na lang din po kasi ayun, si Bay naman po kasi ay masaya ako kasi bumabalik na yung dating siya unti-unti, kaya as a reward kala ko andito na, as a reward yun, pakainin natin mga ka-business. Pakainin natin hindi, syempre gabi na kawawa naman din. Doon nagmerienda naman daw sila, iba pa rin kasi yung kanin mga ka-business Antay-antay lang po tayo. Parating na po yata yung Grab driver, kung di ako nagkakamali. Ayan na yata mga ka-business. Ayan. Balikan ko po kayo mga ka-business. Mga ka-business, andito na po yung in-order ko po. Dumating na. At kami kakain na dahil ako'y nagugutom na po talaga mga ka-business. Tawagin natin si Bay. Pang. Alina. Shh. Uy. Pang. Alam ko pa, di ka pa kumakain eh. Mika, kain tayo. Dali na. Dali na. Or baka ako gusto mong kainin. Charot. Dali na. Dali na. Inaantok na po siya mga ka-business eh. Kaya na nga mga unta. Yung paborito mong parang garlic rice gani. Ano sana? Sinangag ba? Gaon na oy. Binlan lang na siya, binlan. Tulog na eh. Luoy kayo, di mo pa ng pagkawon. Mga ka-business, ayusin ko lang po yung namin, kainan. At kami kakain ni Bay. Kuya, itirahan na lang din po namin mga ka-business, syempre. Ito po mga ka-business, ang aking in-order. Ito na lang kasi bukas eh. Diyan lang ito sa Babulacan News. Ito yung gustong kanin ni guys. Wow, ang laki. Ang mura nito mga kabisnes, sa totoo lang. Ang mura nito. Kaya tayo mga business, pagod daw sa nag-away lang din kasi namin. Galing mission po mga business. Yan yung pinapaliwanag ko sa kanila pa kung bakit ako yung nag-vlog kanina. Kasi syempre, kailangan natin ng upload. Opo, bukas. Para bukas. Kaya ako po talaga ang Kain po tayo mga business. Mag-pray muna tayo.
ama, mga po, saan po may dahil kaya sa mga kapal. Ganun din po ang buhay po ninyo. Patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala. Hinihiling po namin ang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yun, kain tayo mga ka-business. Ayan, no? Sa'yo itong itlog ko. Ayoko ng itlog. Ayoko ng itlog. Ang sarap pa naman ng ano nila, kanin nila. Paano pa? Sa to sa ano sa Bulakeños mga ka-business. Yung kanin talaga. Best seller. Tsaka tingnan niyo yung gaano kalalaki yung ulam nila mga ka-business. Pero mura lang to eh. Pero to lang, mura lang ito talaga. Kaya dyan ako, gusto ko mag-order dyan sa ano talaga, Bulakeños. Mapamura ka? Mura. Gusto kong magkamay. Wala akong... Diba, tawag yung mga kabisnes. Gusto sila po. Gutom ko mga business. Bagot yung pa rin. Kahit ako, gugutom ako. Galing po kami doon nila. Jonathan. Mapanood nyo naman po doon sa vlog ng ka-business po. Kaya galing kami sa Ilabos Wakiwak. Mapanood nyo naman din yan mga business sa kay Papa Dins po. Nakakapunta kayo kami, Wakiwak. Nagpunta kami kayo doon. Excuse me po. Ang sarap mga kabisnes. Parang sa mga boys lang din, oh. Yung ano nila. Pero mas magkakit mas tayo sa samang boys. No? 10 peso lang yung... Sayang itlog ah. Nabas nga. 10 peso lang yung ano nila pa. Agbat. Magkano ba? Magkano? Isa? Magkano to? 129. Oh, 129. Tapos ang ano is 119, di ba? Samang boy. Kaya yun, pasensya nyo nalang mga ka-business kung paminsan-minsan talaga ako yung nag-vlog. Yung ganyan, mga busy sila. Asawa ang nagawa ng paraan. Kasi ano naman din yan mga business eh. Hindi naman kasi ng ibang tao. Bas na naman kasi ako sa ano pa. Kahapon. Bakit ako nag-interview kay Nika? Siyempre, patungkol dun sa amin ni Nika yung tanong eh. Siyempre, ako talaga mag-interview. Sa mga ganyan kasi din mga komento kasi alam ko naman po mga business na ano. Oo. Ano niyo yun, yung tawag nun yung karapatan ninyo yun. Pero sana naman unawain nyo rin po na may hangganan din po kayo. May limitasyon din po kayo. Vlogger po kami yung content creator eh. Hindi po yung na yung gusto niyo ay masusunod. Hindi po mga business. Sana ay unawain niyo po at unawaan po tayo mga business. Alam po namin na kayo po ang higit pong mas ano yun sa mga karanasan. Sana po mga business ay ano lang po. Wag lang po yung okay lang yung mambas, basta wag lang po yung parang brutal ang dating. Yung ano na, yung sobra na nakakasakit na ng damdamin ng isang tao. Kung kayo naman din kasi ano, yung vlog kasi kanina yung tatungkol dun sa mga sponsor. Hindi ko pa kasi napanood din, baka may mababasa naman doon na yung mayabang. Sino? Di ba, halimbawa pag may mabasa ng ganong bagay, ganong mga komento. Sa akin po mga business, no?
sa tingin niyo po ba kung yumayabang ako, lumalaki ulo ko, sa tingin niyo pa ay nanatili pa ako sa ka-business family? Dapat yun pa lang nag-isip na kayo eh. Alam kong kanya-kanya kami ng ano, yung umahanga. Pero huwag naman po sanang nung gawaan niyo kami ng issue. Hindi po, kasi ang ganda ng hangarin ng ka-business family para sa amin eh. Na andyan sila gumabay sa amin. Parang yung sample ko lang po si Kuya Istong, pasintabi po kay Kuya Istong. Sa umpisa, andun, ang sarap ng buhay ni Kuya Istong. Pero katagalan, nung nangyari po mga business, diba wala. Sinira nyo lang kasi ang buhay ng isang tao na ang ganda na sana ng samahan, turingan. Kasi sa isang bagay kasi na hindi mo gusto kahit sino ka pa, hindi mo talaga yan susundin. May naalala ko sa mga sponsor na ganyan eh. Naalala mo pa yung sinabi ko sa'yo na sponsor na. Alam din po ito nila ate nila kuya. Kasi pinabasa ko sa kanila yung chat ng sponsor na yun eh. Yan nung nagkasakit nga po ako. Sinasabi niya, kasi medyo matagal na yun. Hindi ko kasi yun masyado talagang pinapansin kasi medyo matagal na kasi siya nagsabi na magpapadala. Lumipas ang ilang buwan, hindi naman siya nagpadala. Hindi naman din ako yung klase ng tao na mangungulit. Hindi po kasi ako yung klase na parang kumbaga nagpaparinig ka palagi ng sponsor. At saka hindi pa ang sa akin kasi nung time na yun. Hindi naman po kasi ako yung nauunang mag-chat sa mga subscriber or mga sponsor. Hindi pa ako ganun. Kung sino yung mag-chat sa akin yun, nire-replyan ko gano'n. Tapos, yung sponsor na yun nga, nakausap ko siya isang beses. Tapos, ang sabi nga niya, wag ko na lang daw sabihin kila ate, kila kuya, direct na sa akin. Ang sabi ko naman, ay hindi pwede. Kaya nga, makinig ka muna saglit. Sabi ko, ay salamat po ma'am. Kasi gusto niya, sabi nga niya, magpapabot ako ng pagmamahal sa inyo Junjun. Pero, wag niyo nang sabihin kila Mr. and Mrs. Business. So, sabi ko, ay, ma'am, thank you po. Pero, hindi po pwede yung ganun, ma'am. Kasi, alam niyo naman po, ang history ng ka-business. Sa nangyari kay Istong, kay Botchok, yun. Inalimbawa ko po yun. Sana po maintindihan niyo po na hindi pwedeng hindi malaman nila ate at kuya po yan. Sabi niya, sige, okay lang Junjun. Basta, wag na lang sana daw i-vlog. So, yun. Lumipas ang ilang buwan, hindi po siya nagchat siya, mga parang comment lang minsan sa ibang vlog na dinadaan niya lang sa akin through PM. Pero, ayun, nagre-reply naman ako ng maayos. Wala rin naman siya nababanggit na magpapadala siya, ganun-ganyan. Tapos, isang araw, yun nga, nung nagkasakit si Bay, nagpadala siya. Hindi ko po alam yung mga ka-business. Yun yung time na centralized na kami na ang sponsor ay kay ate na po para din sa ikakapanatag namin. Tsaka isang respeto. So, ayun nga, nagpadala siya. Hindi ko po alam kasi nung una pa lang na yung kami pa lang ang tumatanggap ng sponsor namin, ay naibigay ko na po kasi yung account ko, yung full name ko at saka number. Nung nagpadala po kasi siya, matic po siya, nagpadala nang hindi siya nagsabi sa akin. So sabi ko po, ay, thank you po ma'am, pero ma'am, pwede po ba na kung magpapadala po kayo, ay mag-direct na po kayo kay ate ka-business. Ayun, sinend ko sa kanya yung profile link ni ate. Sabi ko, message nyo po si Mrs. Ka-business, sabihan nyo lang po ako para masabihan ko si ate na nag-message kayo sa kanya at ma-replyan kayo ni ate. Yun yung sinabi ko. Ang sabi niya sa akin, ay Junjun, sorry na ipadala na, nahulog na, sabi niya. Nakisuyo lang daw siya sa kaibigan niya na ipadala nga yung pera. So, hindi mo na ako nag-reply. Timing naman na nagpunta silang ate, bumisita kay Bay, sila kuya. Pinakita ko kay ate yung chat, pinabasa ko kay ate. Sabi ko, hindi ko po kasi naibigay ko po yung pangalan, full name ko, dati pa, nung kami pa yung tumatanggap ng sponsor. Ngayon lang po siya nakapagpadala. Hindi ko naman po alam na magpapadala siya agad ng walang pasabi. Tapos pinabasa ko rin kay ate na, ayan po, sinend ko po sa kanya yung
link ng profile mo para sana doon na siya mag-message sa inyo. Sabi ko, okay lang kasi nandyan na yan eh. Na ano naman na. Pero at least ay pakita ko nga daw kay ate. Yun, yung ganung mga bagay. Tapos sabi niya sa akin, wag na nga lang daw sabihin talaga kay ate at kay kuya. Sabi ko, hindi po talaga pwede yung ganun ma'am. Kasi malalaman yun nila ate. At saka, bilang respeto din po namin, kila ate, kila kuya, kailangan po namin ipaalam yun sa kanila. Kahit huwag nyo na pong ipa-vlog, okay lang po kung ayaw nyo pong ipa-vlog, okay lang po yun, wala pong problema sa amin. As long as alam nila ate at kuya. Yun po yung pinaka-importante patungkol sa mga sponsors. Opo. Di bali nang ayaw nyo ipa-vlog, huwag nang ipaalam sa viewers, pero hindi pwedeng hindi malalaman nila ate at kuya pag may sponsor. Parang kumbaga po mga business baro, respeto din po kayo. Sa pinanggalingan po namin. Kasi hindi naman po kami magkakaroon ng YouTube channel kundi dahil ate at kuya. At saka higit sa lahat hindi tayo makikilala. Saka hindi kami makilala ng social media kung walang nag-create sa amin. Walang nagpakilala sa buong mundo. Sana naman po mga business, unawain nyo po na intindihin nyo rin po na yung parang kumbaga, kayo kayang nasa sitwasyon namin, tapos kami ang tumitira sa inyo. Ano kayang mararamdaman nyo po mga business? Nangyari na yun sa Nalala mo yung binash ko, yung butters ko. Yung dati? Segment yun ng ka-business family. Kasi sa totoo lang, hindi talaga madali mga ka-business eh. Lalo na sa part ko na magpakita man ako ng kabutihan. May masasabi pa rin kayo? Meron pa rin may comment na hindi maganda. Pero ano din pa eh, tama din naman sila kuya. Hindi naman kasi natin mapiplease lahat ng tao. Pero may limitasyon sila. Pero hayaan mo na, okay na yun, ano lang. Ayun lang, pinaliwanag ko lang din na kung paminsan-minsan man po kung nakikita nyo ako yung nagbablog, ibig sabihin po nun, si Bay ay busy po. At ako bilang asawa ay kailangan gumawa ng paraan para meron kaming nai-upload. Kasi ano rin mga ka-business eh, mahirap din kasi na yun bang hayaan ko lang si Bay. Kunwari, ayan, gabi na nakauwi. Alangan namang antayin ko pa siyang mag-vlog, di ba? Kaya nga kanina gumawa ko ng paraan, nag-vlog ako kila sa mga bata. Para lang talaga may mai-upload. Kasi ako ang mag-i-edit, ako ang mag-upload nun. Kaya sinasabi ko lagi kay Bepa, unahin natin mag-vlog para maaga ako makapag-edit. Po, mga business. Kasi, nung nakaraan ng mga ka-business, kung nalala niyo yung nagkasakit ako, ano po yun eh, yun nga, dahil sa sobrang puyat sa kakaantay, ma-upload yung tapos tingin na naman kasi baka may copyright or something, may restrictions, ganun. Pinagpupuyatan ko po talaga yung mga ka-business. Hindi po madali mag-edit, kaya na ano ko pala talaga yung pinagdadaanan nila, post-babe nila dahil na hindi ganun kadaling mag-edit. Yun lang, pasuyo lang, sana, unawain nyo lang din kayo mga ka-business. Kung ganitong ako yung nag-vlog minsan. Saka isus lang din. Sige, bahala ka pa. Tapos gaya nga nang sinabi sa akin ni Kuya, gaya nga sinabi sa amin ni Kuya, wala ka nang maisip na vlog, ay gagawa ka ng paraan para may pakita ka sa kanila. Hindi po nga business yung parang kumbaga inaanuhan nyo kami, yung pinapangunahan. Kasi madami kasi ako nababasa na mga bakit ganon, bakit kayo na lang ang binablog, lagi kayo na lang ang kinukumpin. Naka-business. No. Hindi po ba yun naisip mga business? Ilan ba kami doon sa ka-business family? May kanya-kanya kaming pamilya. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi po yung pagtulong ng ka-business office yan? Ba't hindi na kayo nagmi-mission sa iba? Puro na lang kayo. Naisip nyo ba yung mga business?
Kaya nga, doon kami palagi, minsan nagbablog kami doon sa business family. Kasi, ang ano kasi namin, yung parang hindi pa kami, parang umiwas muna kami sa mga gastos. Kasi nagsisimula pa lang kami mga business, di ba? Nagsisimula pa lang po kami. Tapos kung questionin nyo ang ka-business family, ang Papa Dins TV. Ano ba yung tulong, ano bang tingin ninyo sa amin? Di ba kami, pinabayaan ba kami nila ate at kuya, nila Papa Dins? Pagtulong pa rin po yun mga business. Ano ba bang gustong hinahanap nyo? Yung araw-araw nagpunta kami ng ibang bansa para masunod lang yung gusto nyo? Hindi po, no way, sabi ni kuya, no way. No way. Huwag kang tutulong kung dahil lang sa views. Batay po yan sa yung damdamin at puso at saka isip. Kaya nga nang sinabi sa akin ni kuya, mag-views man yan o hindi, kung tumulong kang bukal sa puso mo, masaya doon pa lang panalo ka na. Sino ang nabibigyan mo ng kaluguran? Ang kapwa mo tao, ang Panginoong Diyos. Kung di ka naman pagpalain ng Panginoong Diyos, may magagawa ka ba? Di ba mga business? Ang nagpapala kasi sa atin, higit sa ating lahat, ang Panginoong Diyos. Kaya pasintabi po sa iba, na yung mga ganun po, kasi yung mga kuminto. Na nawawalan sila ng gana kasi puro na lang daw. Ano bang tingin nyo sa amin? Di ba kami tinutulungan? Di ba nag-abot ang ka-business family sa amin ng di kasi lahat ng bagay ay naka-on ang camera mga business. Kahit off cam pasensya po. Tumutulong po sila ate, sila kuya. Yung pag ano pa lang pa. Tapusin ko lang. Hindi kasi 24 oras ay nakababad yung camera sa amin, sa kapwa nating tao. May nagpunta sa ila ate at kuya, hindi na pinablog. Inaabutan ng tulong ko kung anong bukal sa puso nila ate at kuya. Hindi kasi lahat ng bagay mga business po na na ay naka-vlog. Hindi po. Mas sana intindihin nyo kami mga business. Kasi 3 years ko nang kasama ang ka-business family. Wala akong masabi sa kanila. Wala akong maging tayo ba? Maging totoo lang sana tayo. Pero wag na kasi. Masasaktan mo rin lang din ng pag... Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dins TV. Ayan po, banat bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Boogie, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung
pangpatubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga kabisnes, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga kabisnes. Super effective din po ito mga kabisnes sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga kabisnes, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Well, pasintabi naman din sa kanila, pasintabi din po. Kasi yun ang totoo eh. Gusto ko lang din sa kanila ipaliwanag eh. Kasi, alam mo mga business, sa totoo lang, kung hindi pa ako napunta sa ka-business family, kahit sarili kong kamag-anak, parang gusto nila akong apakan. Dapat alalayan nila ako. Sila pa mismo ang sisira sa akin eh. Pero ako kasi di kasi ako yung taong mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, lalo na sa kamag-anak ko. Ang lagi nagtatanggol sa akin yung lula ko eh. Lagi akong tinatanggol ang lula ko. Huwag niyong ganyanin si Litoy. Oo, kaya ko lahat ng trabaho mga business maliban sa pagsusulat, pagbabasa. Oo, marunong din ako magbasa. Isa pa nga yan eh, sa nabasa ko lang din to sa comment section. May nabasa din nga ako doon. Sabi na, pinagkumpara din ako. Hindi, ang sabi doon kasi, iba talaga pag may pinag-aralan kaysa walang pinag-aralan. Hindi po kasi basihan yun mga kabisnes eh. Hindi porket ganun magsalita si Bayan ay ibabase nyo na sa hindi dahil sa hindi siya nakapag-aral. Sa totoo lang ito sa wait lang pa, patapusin mo lang ako saglit, ito lang to last. Ito para sa akin lang yung mga nagko-comment ng ganun, 'di ba, nagko-comment kayo dahil galit kayo or parang naano kayo sa sinabi ni Bay, hindi niyo nagustuhan yung sinabi ni Bay. Pero dun pa lang sa comment niyo yun, mas masahol pa kayo sa kay Bay. Mas masahol pa yung totoo. Mga comment niyo sa mga sinasabi ni Bay na sinasabi niyo naging mayabang, ganun, ganyan, ganun. Sa totoo lang yung comment ng mga iba, mas masahol pa kayo kay Bay. Sa totoo lang. Kasi gaya nga ng sabi kahit yung kay Taong Gala at kay Kuya, sinasabi nila na wala naman, siguro yung pag-deliver lang talaga ng medyo matigas. Accent po kasi ng mga Bisaya talaga is matigas magsalita kahit nakatagalog or English. Andun yung katigasan ng accent. Na-misinterpret ba? Na-misinterpret tuloy. Yun nga, sabi ng iba, huwag nang ipagtanggol si Bay kasi nangyari, ganyan. Nasabi niyo yung dapat nasabi. Okay, given na yun. Nag-sorry naman na si Bay. Ewan ko lang sa iba kung kaya nilang tanggapin yung sorry. Pero yung taong nagpapakumbaba, Diyos nga, nagpapatawa, di ba? Paano pa kaya tayo kasi, tao? Hindi naman kasi din ako makakabisnes yung kahit anong klase yung pagbabas niya sa akin. Wala akong pakialam. Kilala niyo ako mga business. Sa lahat ng naging party ng ka-business family, ako ang number 1 rank. Naging number 1 baser, daming baser mga business.
Pati ang asawa. Pati Daming anak basya. ko. Pati anak namin. Pati anak ko. Binabash, dinadamay. Hindi ba? Pero, Pati yung batang walang kamuang-muang dinadamay. Anong klaseng tao ba kayo? Ano bang klaseng utak meron kayo mga business? Pasintabi po pasintabi po. okay na yan pa. Huwag mo nang ano. Ako kasi kung respeto lang din ang pag-uusapan, may pinag-aralan ka man o wala, kaya kung makipagsabayan. Pero kung gusto nyong sige, buhay. Pero sa akin naman kasi mga business, sana huwag na sanang ganun mga business na kahit gumawa kami ng kabutihan, may masasabi pa rin kayo sa amin. Kasi Salamat pa rin din sa mga backers kasi dagdag views din. yung iba kasi yung doon sa nangyari sa ano ko lang din mga business ay gawin ko lang din ulit sample yung nangyari doon sa naging dami yung baser doon. Pero Si Kuya, nasaktan si Kuya doon. oo. Pero ano kasi yung mga business ang pagdi-deliver lang din kasi sa pananalita ko doon na misinterpret. Pero kung tutusin yung mga business, unawain nyo yung mga sinasabi ko, intindihin nyo. Yun ba ay paninira yon sa mga kapatid kong kagwang? Sa tingin nyo po ba ay papayagan nyo ng isang pinuno? Nila ate? Nila paps? Sige nga. Ang sa akin lang din kasi, nagpaalala. Wala namang masama anong sinabi ko na oo, totoo, real talk yun yung sinabi ko kay Kinit na sabi ko, Net, naalala mo ba yung sinabi ni Kuya na sa patungkol sa pagpapahalaga? Sabi niya, oo, Kuya Bay. Kasi kung di nyo pinapahalagaan yung sinabi ni Kuya, ngayon pa lang, magpaalam na kayo. Di ba? Kung may malawak ka kasi pag-iisip noon, doon pa lang, oo nga, no? Sis na po mga ka-business. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, maging
naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa